In our previous video, present namin sa inyo ang ating TPT Bacolod Travel Guide with details on where to stay, how to get there, how to get around, and what to do while you're in the city. In this episode naman, isi-share namin sa inyo ang ating ideal Bacolod itineraries. Yes, plural. May 3 days and 4 days. And more. Lalagyan din namin ng breakdown of expenses para alam nyo kung magkano yung magagastos. Hey Dirty Peter, we are Vince and Yosh. And if magta-try kang gumawa ng Bacolod itinerary pero hindi mo alam kung saan magsisimula, eto na, kami na yan. Kami na ang gagawa for you. I-tweak mo na lang, depende sa schedule and preference mo. Pero it's best na mag-book ka ng hotel na within the city center of Bacolod. Mas mabilis and mas convenient for you. Andito kasi ang greatest concentration ng masasarap na kainan and madalas kang kakain sa Bacolod. Sa recent trip namin, we stayed at 3 different hotels in 3 different areas. Pero lahat ay nasa city proper. Ang Urban View at Lacson Street, Acacia Hotel Bacolod, and Circle Inn. Lahat yan ay saklok namin na book. Dito ka na rin maghanap and mag-reserve ng hotel. Yung maganda kasi sa Klook, yung nakikita niyong presyo, yan na yun. Inclusive na of taxes and fees. Hindi na kayo magugulat sa checkout. And syempre, may discount codes din tayo dyan. To automatically redeem, visit thepoortraveler.net/shop or manually enter promo code thepoortravelercloak for 5% off. Don't worry, hindi mo kailangang i-memorize lahat yan. Yung listahan ng hotels, promo codes, and links ay kinumpile namin sa ating TPT master list. Punta lang kayo sa thepoortraveler.net/masterlist. Andyan na lahat, so i-save or i-bookmark nyo na yan. Lalagay din namin sa description and pin comment ng video na to. Okay, itinerary proper na tayo. Let's start with the usual 4 days, 3 nights. This is our more relaxed option kasi hindi ganun kadami ang mga attractions na pupuntahan per day. Let's start with Day 1, Bacolod City Tour. Let's say you're arriving at the Bacolod Silay International Airport in the morning. Although the term Bacolod is in the airport's name, it's actually located in Silay, which is a completely separate city, 40 minutes away. So the first thing you should decide on is how to get from here to your hotel in Bacolod. You have 2 options. So yung una is yung van na 200 pesos per person plus sabi nila may 50 pesos per luggage. Yung van, malapit lang naman yan sa terminal building, sa terminal building, and yung van aalis as soon as mapuno. Kaya namin sinasabi na, yun yung sabi sa amin kasi hindi namin to tinry nung recent trip namin kasi nag-grab kami na 400 to 500 pesos per ride. So, better to kung meron kayong suitcases or group kayo kasi lalabas na mas mura to kesa sa 200 pesos per person. Diba? Kunyari kami, 3 kami nun, so 400 divided by 3, or kahit nga 500, sabihin natin 500 divided by 3, mas mura pa rin yun kaysa sa 200 pesos per person. Diba? Pagdating mo sa hotel, mag-check-in ka na if possible. Pero kung hindi pa ready yung room mo, i-drop mo lang yung bag sa reception, tapos sabihin mo, balikan mo na lang mamaya kasi mag-explore ka pa. Ang Bacolod kasi, it's a fantastic food destination. So, marapat lamang na i-start natin yung trip na to with a hearty lunch. And ang unang stop natin, Sharin's Kansi. Ang kansi ay isang soup na may beef shank na sinimmer and slow cooked until halos fall off the bone na yung mga karne. But what sets it apart from bulalo or nilaga is the use of batuan, a native fruit na madalas ginagamit dito sa Negros. And ito na rin yung naging signature na souring agent nila, giving it a tangy kick or tangy punch. And when it comes to kanse, all roads lead to Sharin's. Located ito along Nara Avenue sa Barangay Villamonte. Very unpretentious na eatery nito, pero local institution na to since 1985. And noong 2017, it even earned global recognition when the World Street Food Congress named it among the top 50 street food masters in the world lang naman. Actually,
Yosh, di ba, meron din silang crispy kansi. Yes, and in order din natin yan. Yung crispy kanse is basically yung same na beef shank meat, pero deep fried until malutong talaga. But whatever you choose, whether yung may sabaw or itong crispy, know that portions here are massive. Kung yung may sabaw, sinuserve yan usually with a steaming bowl na meant for sharing talaga. Tapos meron pang mga extra mugs of soup on the side. It's way too much para sa isang tao. Pero manage your expectations Itong Sharon's kasi ay simple and humble lang ang itsura. Parang specialized karinderya, ganun. Hindi to air-conditioned, so minsan mainit. And kapag lunchtime, pwedeng madaming tao. Blockbuster talaga. Pero for us, worth it naman to. Di ba? Mhm. After a piping hot bowl of kanse, how about some ice-cold dessert? Papalamig naman tayo. And para dyan, lakad lang tayo ng konti papunta sa Calle Luna, halo-halo. Itong Calle Luna, yung roots nito can be traced back to katabing bayan ng Silay. But it has since branched out to Talisay and Bacolod na rin. Pinakasikat ito for its wide selection of halo-halo. Pero, di tulad nung usual na halo-halo na alam natin, yung take nila uses so-called milky ice, which is finer, smoother, and milkier. Instead kasi sa yung alam natin na basic na shaved ice, tapos nilagyan ng evap na milk, ito parang infused na yung milk dun sa ice. Ang bestseller nila ay itong Super Special, which has sweetened banana, sweet buko strips, jelly beets, corn kernels, mango, ube halaya, and then topped with ube ice cream, leche flan, and cheese. Masarap naman, very creamy, and walang bida-bida sa mga ingredients. Medyo hindi lang ako sanay nung umpisa na may mangga yung halo-halo, pero it works naman. Kung group kayo, iba-iba na lang ang orderin nyo para mas marami kayong matikman. Si Yosh, yung mango de leche ang in-order niya, tapos yung delangka naman yung kay Asta. Mas mura yun. To get to our next stop, pwede kang mag-jeep or mag-grab. Kung gusto mo ng mas malalim na appreciation para sa kultura and kasaysayan ng Negros region, daan kayo dito sa Negros Museum. In-inaugurate ito noong 1996 and originally located ito sa building na ngayon ay occupied na by the provincial capital. Pero noong 2003, it moved to its present home. Ito yung dating Provincial Agriculture Building. Neoclassical building ito, built in 1925. So makasaysayan kahit yung building mismo. The museum's first level, usually nandyan yung mga temporary art exhibits featuring both local talents and foreign artists na based sa region. Meanwhile, yung second level naman, nandyan naman yung mga permanent displays highlighting local history, kasama na dyan yung sugar industry ng island, very important, and items na sumasalamin sa lifestyle and kultura ng mga Negrense. Dahil yung museum is privately managed, meron itong entrance fee. And welcome naman yung mga walk-in visitors. Yung next stop natin ay itong Capital Park and Lagoon. Located ito sa harap lang ng Negros Occidental Provincial Capital. Ito yung seat ng provincial government ng Negros. And katabi ng Capitol Building ay merong urban park na meron ding mga iba-ibang landmarks and attractions. So, nandyan din yung man-made lagoon, tapos merong open-air auditorium, may children's playground, merong Paghimud-Os Monument, and nandyan din yung Negros Occidental Kilometer Zero marker. Di kalayuan, pwede mong lakarin, makikita mo naman yung 19th century na San Sebastian Cathedral na historical landmark din dito sa heart of Bacolod. Yung original church, built in 1825 pa and gawa ito sa kahoy. But the structure na nakikita natin today dates back to 1882. Gawa ito sa coral stone, at least yung facade niya, tapos merong 2 bell towers na nireconstruct noong 1960s. Yung bells nito have been relocated to the Centennial Belfry sa churchyard. Sa harap lang ng cathedral ay makikita mo naman ang Bacolod Public Plaza. 2 hektarya to na paboritong tambayan ng mga locals. Mapa estudyante man after class or mga empleyadong gusto lang huminga ng konti.
Sa gitna nito, makikita ang bandstand. Ito ang gazebo na structure. Meron ding malaking Bacolod marker and pwede kang magpa-picture dyan. Malamang mapapagod ka sa paglalakad-lakad around the city. But don't worry, it's almost dinner time. And for that, punta na tayo sa next stop. May dalawa kaming recommendation sa unang gabi. Ang una is Chicken House. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka mag-iinasal kapag nasa Bacolod. And itong Chicken House ang isa sa pinaka-paborito ng locals and isa rin sa pinakamasarap for us. Yung chicken inasal nila, nanunuot talaga ang lasa ng marinade. Meron din silang grilled squid and pork barbecue. Kung mas gusto niyo ng mas maraming options, baka mas tama yung option B. Dito, inasal din ang star. Yung chicken inasal nila yata yung juiciest na natikman namin sa Bacolod. Ito rin yung pinakamura sa lahat ng na-try namin. Nasa 115 to 125 pesos lang a piece. Pero marami rin silang mga seafood and other proteins. Meron ding mga lamang loob like isaw and atay. Best sellers din sa kanila ang sarsyadong chili garlic crab and very cheesy na baked oysters. Ito actually ang best meal namin sa Bacolod. Pero syempre, hindi kumpleto ang dinner ng walang dessert. Pero kailangan nating lumipat. Ito naman ang Kalea, undoubtedly the most iconic dessert place sa lungsod ng Bacolod. Every time nandito kami sa Bacolod, talagang minimake sure namin na makakatatlong slices kami ng mga cakes dito. Ang dami kasing mga pagpipilian dito. Bukod sa mga usual cakes, meron ding ice cream cakes, meron ding cheesecakes, pero yung best sellers dito ay yung Choco Mud Pie, imported chocolate cake, blueberry cheesecake, and white chocolate cheesecake. Lahat ng yan, masarap. By the way, hindi na namin masyadong dinedescribe yung lasa dito sa video na to kasi nagawa na natin yan sa previous video natin featuring Bacolod's most popular restaurants and food spots. If mas gusto niyo ng detailed description, panoorin niyo na lang yun. After na hindi malilimutang dessert, oras na para bumalik ng hotel at magpahinga. Matulog ng maaga kasi maaga ang call time tomorrow. Rise and shine! Maaga tayo today. Dapat by 6:30 a.m. nakabihis ka na. Then make your way to Mambukal, Bacolod Bus Terminal in Libertad. Alam mong nasa tamang lugar ka if nasa tapat ka ng Save More Libertad. Dito, sasakay ka ng bus pa Mambukal na nasa municipality ng Murcia, way outside Bacolod. Ang pamasahe ay 60 pesos lang, pero ang travel time ay mahigit 1 oras. Sabihin na nating 1.5 oras to be safe. Hindi pa kasama ang wait time dyan ha. Hindi kasi aalis ang bus nang hindi puno, kaya mas maganda kung agahan mo para hindi sayang ang araw. Ang destination natin ay Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Don't worry, sa pagpara kasi ito ang last stop. Ibababa ka ng bus sa harap mismo ng Welcome Arc. Kung ayaw nyo mag-DIY, meron namang day tour packages sa Klook. Pero mas advisable ito for groups kasi mas marami kayo sa group, mas mura papatak per person. This is inclusive of round-trip transfers, insurance, local guide, local driver, and entrance fee. If interested kayo, you can find the link in the description and ilalagay din namin sa TPT Master List. And magagamit mo rin ang Klook code nating The Poor Traveler Klook dito for 5% off. Ang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary ay governed and managed by the Negros Occidental Provincial Government. Makikita ito sa paanan ng Mount Canlaon and kilala ito sa therapeutic hot springs. Although, pwedeng magstay overnight dito, actually mas ideal yon, it's also entirely possible to explore this on a day trip from Bacolod. For day trippers, ang entrance fee ay 140 pesos for adults, 80 pesos naman sa mga batang 11 years old pababa. Kasama na dyan yung 20 pesos na environmental fee. Yung highlight dito ay yung warm sulfur dipping pool and pati na rin yung Japanese ofuro and yung century-old na Ishiwata Bathhouse na tinuyo pa noong 1927. Uy, malapit na mag 100 years. Nanalo ito ng Pillar Award at the first Philippine Tourism Awards
ng Department of Tourism. Yung bathhouse ay temporarily closed for renovation. Tapos yung Japanese Ofuro naman, kailangan mo ng additional payment na 100 pesos. Ilan pa sa mga attractions dito ay yung 7 waterfalls, meron ding boating lagoon, and meron ding kiddie and adult pool. Meron ding mas maliit na pool. You'll also find camping grounds, picnic areas, meron ding convention hall and hotel, and meron ding mga day trip huts na pwede mong i-rent, tapos meron ding clinic. May food park din kung saan ka pwedeng mag-lunch or merienda. For this itinerary, you can spend up to 5 hours. Dapat by 2 p.m. nag-aabang ka na ng bus pabalik ng Bacolod. Tandaan, hindi 24/7 ang bus. Pag nagtanong-tanong ka, sasabihin nila na 5 p.m. daw ang last bus from here. Pero to be safe, huwag ka na lang lalagpas sa 4 p.m. kasi sa experience namin, 4:30 kami nag-start mag-abang pero wala nang dumadaan. Nagawan naman namin ang paraan pero huwag nyo na lang kaming gayahin. By 3:30 p.m., dapat nasa Bacolod ka na ulit. Hindi ka layuan from the terminal, mararating mo na ang Jojo Vito Designs Gallery. Actually, malalakad mo siya kasi 11-minute walk lang naman. Dito sa Bacolod, may experience mo ang isa sa pinaka-vibrant and pinaka-exciting na heritage celebration sa bansa. Ito yung Mascara Festival. Pero halimbawa na magbabacolod ka outside October, yan yung festival period, pwede ka pa rin mag-take home ng sarili mong mask mula dito sa Jojo Vito Designs Gallery. Ang may-ari nito ay yung award-winning na mask designer na si Jojo Vito, and andito yung largest collection of masks in the city. Gawa ito sa mga local materials, and yung mga gawa niya ine-exhibit and ine-export din abroad. Siya yung official designer ng mga mask na ginagamit ng Mascara Queen for years. You can have your own mask customized too. Meron silang mask painting activity. 160 pesos yung fee, pero you need to let them know in advance. Bukod sa mga mascara, you'll also find decors and other novelty items. And fun fact, si Jojo, kaibigan natin yan, travel blogger din siya. So anything Bacolod related, puntahan nyo rin yung blog niya. And kapag happy ka na sa mask haul mo, oras na para kumain ulit. Dinner na! Yosh, dinner agad? Siguro 5 p.m. pa lang to. Oo, kasi for sure, pagod na kayo from all the nature treks, swimming, and sa mahabang biyahe. And bilang ang aga rin naman nagising, malamang gutom na rin kayo by this time. Yung dinner place natin for today, 3-minute walk lang from Jojo Vito Gallery. Ito yung Lions Park. Itong Lions Park Grill House, local institution na rin yan, serving inasal since 1981. Yung original location nito ay bahagi nung Manokan Country na dinemolish tapos ni-rebuild as part of SF City Bacolod. Hindi ko alam kung meron pa rin silang branch doon, hindi ko alam kung nag-transfer sila to this spot or additional branch ito. Pero mas okay na dito na lang kayo sa branch na to kumain. May mga tables na open air, pero kung gusto nyo ng aircon, meron din dito. Bukod sa iba't ibang cut, syempre, Petro Pack pa rin yung the best. Meron din silang native chicken na option. Pareho naman yan yung regular and yung native chicken, very smoky, flavorful, and best paired with rice drowned in chicken oil, and yung chicken naman, masarap with sinamak or spiced vinegar. Syempre, nag-order din kami ng isaw na linis and walang any funky aftertaste, and umorder din kami ng atay and pork sisig. Masarap din naman yung mga extra orders na yan, pero hindi nila kukunin yung spotlight from the inasal. Kasi yun talaga yung bida dito, yung chicken inasal. Ang reason kung tayo maaga dito is kasi may dessert stop ulit tayo na medyo maaga nagsasara. So, just like the day before, lilipat tayo to another spot for dessert. And yan ay walang iba kundi Buttery Bacolod. Sa Dumaguete nagsimula ang Buttery. Pero in-embrace na rin to ng mga taga Bacolod dahil hindi rin naman talaga may tatanggi ang sarap ng mga cakes nila. Ilan sa mga bestsellers nila ay ang Lemon Chill, which is pinagsamang calamansi cake, and Lemon Square na may lemon mousse. Pistachio Craze na mostly lumpia wrapper coated in Nutella on an Oreo crust, tapos may pistachio mousse and cream.
and galeta de leche, which is creamy caramel flan na nasa salty cracker crust na may whipped cream on top. Popular din ang ube cheesecake nila on polvoron crust and may queso de bola bits sa ibabaw. Kahit alin dyan, nasa 120 pesos to 180 pesos lang per slice. Ang mura, di ba? Oo, lalo na pag kinumpare mo sa mga cakes dito sa Manila. True. After this, balik hotel na ulit. Day 3 na tayo, and kung ang day 2 ay about nature, ang day 3 naman natin ay about history. Today, ang i-explore natin ay isa sa best heritage towns in the country. To do that, kailangan muna nating pumunta sa North Terminal. Kung by jeepney, ang pamasahe ay 15 pesos. Papunta sa North Terminal from the city center. From the terminal naman, magbobus tayo papunta sa Silay City. Ang pamasahe naman ay 25 pesos per person. Tapos, bababa ka sa city center, malapit sa unang stop natin, which is itong San Diego Pro Cathedral. Itong simbahan na to ay testament to Silay's deep Catholic heritage. And ito rin ang nag-iisang church sa Negros Occidental na merong dome. And ito rin ang only pro-cathedral na church outside Metro Manila, making it a must-visit landmark dito sa Silay. Its designation as a pro-cathedral was made official noong December 1994. Yung design nito is Romanesque and naitayo ito noong 1927 through the initiative of Sugar Baron Don Jose Ledesma. Mula dito sa church, pwede na tayong mag-DIY walking tour. Ang Silay kasi ay para siyang living open-air museum kasi ang dami mong makikita na mga well-preserved ancestral houses and historic landmarks. So kapag naglalakad-lakad ka dito, lalo na dito sa city center, para kang nakakakuha ng glimpse sa opulent na lifestyle ng mga sugar barons noong early 1900s. In fact, mayroong over 30 na ancestral houses dito na na-declare as historical landmarks, making the city of Silay a worthy destination for history buffs. Tatlo sa pinakasikat na mga ancestral homes na mga yan ay kinonvert na into museums. Kasama dyan yung Balay Negrense Museum or Victor Fernandez Gaston Ancestral House. Tumira dito yung Gaston family from 1901 to 1927 pero in-inaugurate ito as Balay Negrense Museum noong October 1990. Tapos na-declare as National Historical Landmark by the National Historical Institute noong 1994. Kasama din ang Bernardino Lopez Halandoni Ancestral House and Museum. Completed naman ito noong 1908 and dineclare na National Historical Landmark noong 1993. Yung entrance fee dito, hindi namin sure. Yung last time na nagpunta ako dito, less than 100 pesos pa siya. Pero online, may mga nagsasabi na 150 na ito. Hindi namin sure kasi nung dumalaw kami, sarado. Sarado siya. So, hindi namin ma-confirm kung magkano na talaga yung entrance fee. Same with dito sa third na entry natin, which is yung Manuel Severino Hofilenia Ancestral House and Museum or Hofilenia Museum. Built naman ito noong 1930s and ito yung first house sa Silay to open its doors to the public back in 1962 pa. Tapos, na-inscribe ito as a National Historical Landmark noong 1993. Same with Bernardino Halandoni Museum. Hindi rin namin sure magkano yung entrance fee. 150 rin yung sinasabi online na may kasamang tour na din. Pero hindi nga namin na-try kasi sarado din ito when we visited nitong huli. Yung Balay Negrense, temporary closed for renovation talaga. Pero kung bukas ang mga to, take the time to enter and tour yung loob. And kapag tapos na, lakad lang kayo papunta dito. Ito naman yung 5 de Noviembre marker. It commemorates the Negros Revolution, also known as 5 de Noviembre Revolution, na tumapos sa Spanish rule sa Negros Island noong 1898. Located ito sa site kung saan dati nakatayo yung Formacia Locsin na nag-serve as secret headquarters ng mga lokal na nagpo-plot against the Spaniards. So itong revolution na to led to the establishment of a short-lived republic
governed by the Negrense people. Yan yung Negros Republic. Tama ba? Kung tama yung alala ko, Negros Republic yung tawag dyan. Nagtapos yung republic na ito noong February 1899 nung dumating ang mga Amerikano. After all that walking and touring, malamang magre-revolution na rin yung tiyan mo. So, bago mangyari yan, punta kayo dito sa bakery na to. Hindi lang basta bakery itong El Ideal, locally called Ideal. Ito lang naman ang oldest bakery sa Silay. Sa katunayan, it's housed sa Cesar Lacson Locsin Ancestral House. May mga local baked goods dito na ginagawang pasalubong. But it's best known for its guapol pie. Yung guapol is yung variety ng bayabas na malalaki and matatamis. Pero hindi lang naman pastries dito. Meron din silang bok choy and arroz caldo. May dinuguan din and iba pang ulam. Yes, may rice meals dito. So pwede din talaga siyang lunch stop. Marami ring tables. Pero to manage your expectations, very lutong bahay style lang yung mga sinuserve dito ha. Ang in-order namin yung bok choy, okay naman. Pero mas kilala kasi talaga itong El Ideal sa mga baked goods. Lalo na yung guapol pie. If for some reason ayaw mong magsilay walking tour, pwede mo namang palitan yan ng something else. Pwede kang pumunta na lang sa Camp Westuhan Highland Resort na located sa katabing city ng Talisay. Ang entrance fee dito ay 250 pesos pero may additional charges kapag gagamit ka ng cottages or mag-activity ka like zipline, horseback riding, and group course. Ito yung price list. So yan, makikita nyo dyan, ang daming pwedeng gawin. Kami, mas pinili namin na mag-walking tour sa Silay kasi wala lang kami sa mood para mag-swimming ulit after ng mambukal na trip namin. Either way, whether sa Silay City ka magagaling or sa Camp Westuhan, yung next stop natin sa itinerary ay nandito rin sa Talisay. Ito ang The Ruins. If you're coming from Silay, pwede kang mag-bus papuntang Bacolod, pero bababa ka sa may Pepsi Factory or Honda na store. Tapos from there, pwede kang mag-tricycle papunta sa Ruins. Itong Ruins or the Lacson Ruins ay pinatayo ni Don Mariano Lacson para sa kanyang asawa na si Maria Braga Lacson noong early 1900s to honor her memory. Tinap niya ang local engineer na si Luis Puentevella na mag-work together with one of his sons, si Felipe, na siya namang nag-supervise ng pagpapatayo nito. Inspired ito by Italian architecture. So, meron itong mga neo-Romanesque columns. During the early years ng Second World War, yung mga local guerrilla ay napilitan na sunugin ito, yung mansion, para hindi magamit ng mga Hapon and gawing headquarters. Kaya naman, yung nakatayo na lang ngayon is yung skeletal frame nito, na ito na nga yung tinatawag na ruins. Today, tourist spot na siya. And minsan, ginagamit ito na venue for weddings, prenup, ganyan. If you're looking for keepsake, meron ding gift shop dito. Meron ding garden na may fountain, grotto, may cafe din, tapos may ruins marker. Kung mauhaw ka, meron ding nagtitinda ng fresh sugarcane juice for 100 pesos. Kasi 'di ba, sugar industry yung pinakamalaki dito sa Negros and syempre maraming tubo. As of our last visit, open itong ruins every day from 9 a.m. Pero dahil nga popular venue ito for weddings, shoots, and other private functions, minsan kino-close ito sa public. May mga araw na hindi ito pwedeng i-access. So make sure na i-check nyo muna yung official FB page bago kayo pumunta kasi minsan pinopost nila yung mga closing announcements dito. It's best na bumisita in the afternoon and wait for the sunset kasi mas cute ito kapag ka mas dim yung araw. Maganda rin ito kapag gabi. Actually, you can stay until 8 p.m. na closing time nito. After mong bumisita sa The Ruins, pwede ka nang bumalik sa Bacolod for dinner. Siguro by now, after nung walking tour, tapos pag-iikot-ikot sa The Ruins, malamang pagod ka na. So, instead na mag-public transportation, i-grab mo na yan. And ang destination mo is yung Gina's Seafood. Itong Gina's Seafoods, paluto restaurant ito. Pagpasok mo pa lang, bubulagain ka na ng parada ng squid, shrimps, prawns, and iba't ibang klaseng isda. Pwede kang pumili.
bago ka pumasok, pili ka na. Tapos, orderin mo na, sabihin mo rin kung anong luto yung gusto mo. Pwedeng inihaw, steamed, sizzling, sweet and sour, pwede ring sinigang, ikaw bahala. Sabihin mo lang, meron silang listahan. Tapos, yung best seller dito, yung grilled blue marlin, garlic butter shrimp, and sizzling squid. Hindi ka magkakamali sa tatlong yan. After a sumptuous seafood dinner, balik ka na sa hotel mo. It's your last day in Bacolod. So mag-check out ka na sa hotel mo ng maaga. Tapos if you still have time before your flight, iwan mo na yung bags mo sa reception. And spend your morning na mag-shopping for pasalubong from any of the countless bongbongs and Mercy stores throughout the city. Tapos kung okay na yung pasalubong haul mo, punta ka na sa airport. Ay, kunin mo pala muna yung gamit mo sa hotel. Tapos punta ka na sa airport. Kung mag-isa ka, you can ride a van to the airport, pero if you're a party of 2 or more, mas makakatipid ka kung i-grab mo na lang tapos hati-hati na lang kayo sa cost. Yung fare is between 400 and 500 pesos per ride. Magkano ang magagastos if you follow this itinerary? Let's break it down. Let's say na dalawa kayo and mag-split kayo ng gastos. If you stay at a centrally located hotel which costs 1,620 pesos per night, so kung 3 nights, that's 4,860 pesos. Since it's a double room and mag-split kayo, that's 2,430 pesos per person. Yan yung total hotel expense. For day 1, yung pagpunta mo from airport and yung city tour plus dinner and dessert, ang subtotal niyan ay 1,405 pesos. Day 2, ito yung magmamambukal resort ka tapos mask painting sa Jojo Vito Design Gallery. Plus dinner and cake dessert ulit. That's 1,390 pesos subtotal. Day 3 is our Silay and Talisay tour. Let's say nag-Silay Heritage Walk ka instead of Pampastuhan Highland Resort tapos nag-ruins ka, then back to Bacolod for dinner. So that's 1,390 pesos. Day 4, lunch and pabalik ng airport, that's 450 pesos. For a total of 7,005 pesos. Tandaan na hindi kasama dyan ang airfare and pasalubong. Mahirap isama yung plane ticket sa computation kasi the fare varies greatly depende sa season and kung sale mo ba nakuha or hindi. So, let's say na you're able to score airfare na 3,000 pesos lang kasama na yung taxes and fees. Very possible naman yan, lalo kapag may sale. Yung grand total niyan will be 10,005 pesos. Kasama yung flights dyan, ah. If mataas pa yan for you, may paraan naman na mapababa pa ang cost. You can compress this 4-day itinerary into 3 days lang para makatipid ka pa ng isang hotel night. Here's how. Ito naman ang ating sample 3-day, 2-night Bacolod itinerary. This will take you to almost all of the attractions included in our 4-day itinerary, but with shorter times at most stops and some parts have been rearranged. Yung day na to, exactly the same as the 4-day version. Pag land mo sa Bacolod Silay Airport, take the van or book a grab to your hotel, ideally located sa city center. Tapos punta ka sa Sharine's Kansi for lunch, order their signature kansi na soup, then to Calle Luna for halo-halo. After that, mag-jeep ka, maglakad ka, or mag-grab ka papuntang Negros Museum. Spend maybe an hour there, tapos explore mo yung Capitol Park and Lagoon in front of it. Tapos lakad ka papuntang San Sebastian Cathedral, and sa Bacolod Public Plaza sa harap nito, papicture ka sa mga Bacolod markers. After ng DIY city tour mo, dinner ka sa Sugba-Sugba, or sa Chicken House, your choice. Tulad pa rin nung kaninang version. Pareho naman yan na nagsaserve ng mean chicken inasal among others. Tapos wrap up your day 1 with a slice of cake or 2 sa Kalea. Day 2 is where this 3-day itinerary deviates from the previous 4-day version.
you're still gonna be spending the greater part of your day at Mambucal Mountain Resort. So make your way to Mambucal Bacolod Bus Terminal Libertad and catch a bus bound for Mambucal Resort. Dito ka sa next 5 hours or so, kasama na dyan yung lunch. Pero dahil nga naka-budget, skip mo na yung Japanese Ofuro. Choice mo pa rin yun ha, kung gusto nyo i-skip or hindi. Pero dahil nga budget version to, so skip na natin. Pero kung meron kayong extra budget, extra 100 pesos, di ba, nandyan ka na rin, gora mo na. Experience mo na. Yes. At around 2 p.m., start waiting for a bus na pabalik ng Bacolod. Tapos, pagdating mo sa Libertad area, ride a jeep to Pepsi Factory, tapos tricycle to the ruins. Alternatively, again, kung meron ka namang extra budget, pwede mong i-grab na lang to the ruins. Mas mahal lang. Explore the ruins until 7:30 p.m. Tapos, balik ka sa Bacolod City Center after. Specifically, punta ka sa Gina's Seafood for paluto-style dinner. Tapos, after nun, back to hotel na. Day 3 is your last day. Check out ka na maaga sa hotel mo. Tapos sakay ka ng jeep papuntang North Terminal. Kung saan sasakay ka ng bus papuntang Silay City. Dala mo na yung bag mo nito. Which sana ay hindi mabigat kasi 2 nights lang naman. Malapit lang kasi talagang airport from here. So better na dumaan ka na dito before your flight. If your schedule allows. Dito sa Silay City, you'll be doing the same DIY heritage walk. Making stops at the San Diego Pro Cathedral, Bernardino Halandoni Museum, Hofilenia Ancestral House and Museum, and 5 de Noviembre Marker before grabbing lunch at the historic El Ijel Bakery. From here, punta ka na sa airport. Kung mag-isa ka, sakay ka na lang ng van at the terminal just next to the bakery. But if you're a group of 2 or more, mas makakamura ka if you just book a Grab. Yung pamasahe should be just around 160 pesos. Paghatian nyo na lang. Yes, kasi yung pamasahe sa van papunta sa airport ay 100 pesos. Mm-hmm. Tapos 160 kung Grab. So, Grab. mas mura kung Grab kung group kayo. True. And that's it. Sobrang lapit lang ng airport sa Silay City Center. Check-in ka na and enjoy your flight. Pero itong 3-day itinerary na to, magkano ba to papatak? Okay, ito na yung breakdown. Let's say na you'll stay sa isang double or twin room sa isang centrally located hotel sa city center, which costs 1,620 pesos per night. Since 2 nights lang, that's 3,240 pesos. Again, assuming na dalawa kayong magkasamang magta-travel tapos split kayo. Balik lang tayo sa 1,620 pesos per person total. Yung day 1 is exactly the same. So that's 1,405 pesos. Day 2, yung Mambucal plus the ruins, nasa 1,135 pesos. And yung day 3 naman ay 720 pesos. Ang total nito is 4,880 pesos excluding pasalubong and airfare. Pero, again, if makakuha kayo ng plane ticket na round trip for 3,000 pesos lang, then yung grand total niyan ay 7,880 pesos. You still visited almost all the attractions sa 4-day version but for a much lower cost. Pero guys, hindi kasamang pasalubong and souvenirs dyan ha. Mahirap isama yun kasi iba-iba naman tayo. Make sure din na magdagdag ng allowance or buffer to cover incidental purchases, price movements, and other possible expense we might have missed. If you have more days, you can just insert. Kunyari, you can include a day trip to Lakawan Island sa Cadiz, or if may extra 2 days ka, you can stay overnight sa Danhugan Island sa Kawayan, or pwede rin kayo mag-overnight sa Sipalay City. Basta isingit nyo na lang sa sample itinerary na to. Maganda rin sa mga yon, and kung marami naman kayong araw, i-go nyo na yan, maraming mapupuntahan sa Negros Occidental. Mm-hmm. Tipiters, yung itinerary nito, gawin nyo lang siyang model. Tipiters, yung itinerary nito, gawin nyo lang siyang model ha. Feel free to tweak or adjust depende sa preference mo and circumstances sa oras na yon. Tandaan, hindi hawak natatawa ko.
Tandaan, hindi hawak ng mga itineraries na to ang inyong kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin to. Cheka! Ayun na. If meron kayong suggestions kung anong mga destinations ang gusto nyong gawan namin next ng travel guide and sample itinerary, i-comment nyo lang below. Marami pa kaming paparating na mga informative and very detailed na travel videos. So if hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na please. Hit mo na rin ang bell icon beside it and select all para lagi kang updated kapag may new episodes tayo. And if may upcoming trip kayo, always visit thepoortraveler.net/masterlist. Kasi pinagsama-sama namin dyan ang lahat ng mga travel essentials, hotels, attractions, and mga requirements sa iba't ibang destinations. Pati na rin mga promo codes that you can use para makascore ng discount sa hotels, tours, eSIM, cruises, at iba pa. That's all for now. I'm Vince. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!